Oh, ito na, ito na. Ito si mapapaliwanag lalo ito ng malawak ni Coach Jeric Pantaleon, ang corporate trainer and motivational speaker. Sir Jeric, good morning. Good morning po, Coach Jeric. Good morning, Miss Lala and Mark. Thank you for having me in the show. So, simulan natin ang usapan. Ano po ang ating... Anong nais niyong malaman ngayong umaga? Kanina kami kumukudari ni Lala, pero sa iyo, Coach Jeric, sa iyong mayamang karanasan, ano yung pinakamalalaking mistake sa career? Pagkakamali. Natin, na nagagawa natin na dapat nating binabawian? Okay. So in terms of corporate or sa work, itong napansin ko na madalas nangyayari sa panahon ngayon. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga Gen Z, ilang naman Gen Z, actually maraming tao, pero ito yung observation ngayon ng mga employers. Kung mapapansin nyo, ang mga Gen Z, ang bilis magpalit ng trabaho. Kunwari, 5 buwan, 6 na buwan pa lang, lipat kagad ng trabaho. Pero mapapansin nyo rin, hindi rin ganun kadali maghanap ng trabaho. Hindi rin sila nakakalipat kagad kasi nagiging smart na mga employers. Ito kasi yun. One of the things that you have to do, okay, regardless of your age, anong klaseng empleyado ka, anong klaseng field, create milestones. That's the first lesson I'm gonna give you. Create milestones. When I say milestones is, ano ba yung na-achieve mo nung panahon na yun? Kunwari, sa loob ng 1 buwan, kunyari, sales ka, sa loob ng 1 buwan, na-achieve mo or na-exceed mo tong quota na to. Itong buwan na to, nakakuha ka ng mga bagong accounts or bagong kliyente. Number 3, nagamit mo yung skills mo para umangat ang kumpanya. Kumbaga, pag sinabi kong milestones, ano yung na-contribute mo doon sa employer mo or sa company? Para masabi nila na, uy, ang dami niyang nagawa. Hindi yung standard lang na kung sa job description mo, yun lang ginagawa mo. Kulang yun, guys. Kulang yun. Dapat meron ka na-achieve ng medyo extra mile para pag nanghingi ka, kunyari, hindi ka na malilipat ng trabaho pero gusto mo ng promotion. Gusto mo ng mas mataas sa sweldo. Kunyari, lalapit ka sa boss mo, Sir, hoping ako sana na ma-promote ako next year or in the coming months. Ito po yung mga nagawa ko para sa company at para sa atin. Kumbaga, give your employer or your supervisor a reason to promote you or iangat ka. Ngayon, doon naman tayo sa mga nais lumipat ng trabaho. Ang mga employers wise na. O sige, tanggap na kasi sa industry na may mga tao talaga na wala pa 1 taon, lumilipat na ng trabaho. Kasi di ba, I'm sure, alam nyo, sa mga nakakabatang katulad ko, nung panahon natin, pag trabaho ka, pipilitin mo magtagal ng 1, 2, hanggang 5 taon sa isang kumpanya or better yet, even 10 years. Kasi sadly, minsan di na siya nauuso ngayon. Mas marami na yung umaalis bigla. Yung wala pa 1 taon, umaalis na. Pero hindi ka rin basta i-hire ng employer kasi, sige, assume natin na i-hire kita at aalis ka after 6 months or 7 months. Anong makukuha ko sa'yo or ano yung makukontribute mo sa company? Kasi pag nakita nila yung track record mo, fine. 8 months lang siya doon sa company na yun. Pero ito yung mga nagawa niya. So, ibig sabihin, pag lumipat siya sa amin, meron din siyang may iwan sa amin na mako-contribute sa company. In short, give them a reason na hindi ka lang magkatrabaho, daan ka lang, alis ka na. Kumbaga, magkatrabaho ka sa amin, pero pag alis mo, you will leave a mark. You will leave something good for the company. Yun. Coach Jeric, parang ano na yan, kopo na talaga na palipat-lipat. Ang dami ko na naririnig ganyan. Pero ano naman yung magiging imahe ng empleyado na yon? Kung minsan yung nagre-resign daw kasi gusto lang magpataas ng sweldo, gusto makipag-nego. Tapos parang panakot na magre-resign na lang po ako. Parang nag-a-ask para mag-counter yung company. Okay, ito yun Okay, real talk ako Real talk ako para sa mga viewers. Okay, hindi yan basta-basta nag-work. Hindi yan basta-basta nag-work. Yung mananatakutin mo yung employer mo. Okay, kasi sa trabaho ko, I talk with the company owners. Kasi bigyan ko ng idea. Ang business model ko kasi, I give seminars, trainings for employees. So usually, ang kausap ko dito, it's either yung HR head, operation head, or most of the time, yung may-ari ng kumpanya. Alam mo kung na sabihin ng may-ari, gusto mo na mag-resign? O di, umalis ka na. Bakit? Ang daming batang magaling ngayon. Ang daming nagre-resign, ang daming graduate every year. And real talk lang guys, real talk. Siyempre, pag fresh grad, yung mga fresh grad, sobrang techy na yan, sobrang galing yan. Kung yung ginagawa ng isang 30-year-old, 40-year-old, or 50-year-old,
Minsan kaya palagpasan ng bata kasi syempre advanced na yung mga inaral niya sa school eh. Tapos, ang employer, ang iniisip pa, mas mura yan kasi fresh grad. So, you cannot scare the employer na, sige, alis na lang ako. Ang sabihin, di umalis ka, kukuha ko na mas bata, na mas mura, mas magaling sa'yo. Ngayon, para hindi mangyari yon, you need to increase your value. When I say increase your value, ano ba yung mga skills mo na bihira? Meron ka bang skill na konti lang ang meron yan? Ngayon, kung ganun ka, iswerte mo. Hindi ka basta-basta patalsikin ng employer mo. Kung sobrang galing ka na mahirap maghanap ng taong katulad mo na may ganong skill, lucky for you. Pero kung yung skill mo, ordinary lang, same as everyone, wala. Madali kang didispatchayin. Kaya nga, dito pumapasok yung continuous education. When I say continuous education, doon pumapasok yung mga katulad ko. Kasi, hindi enough yung nag-aral ka sa school. Okay yun. Nakatapos ka, nakapag-aral ka. Pero times are changing, nag-evolve. So marami tayong skills na pwede matutunan, like using AI apps. Video editing, iba na. Alam niyo yan, sa media kayo, iba ng video editing. Marketing, iba ng marketing. Ngayon may mga digital marketing na, dati wala naman yan eh. Di ba? So kailangan upskill ka naman, mag-upskill ka kahit nandun ka na mismo sa trabaho, sa kumpanya, mag-upskill ka kasi merong iba, 'di ba? Lala pag wala akong ginagawa, tuwan-tuwa. Actually, pag nasa trabaho ka, wala kang ginagawa, kabahang ka. Kasi syempre hindi ba dapat papalpang ka na. Kasi sa iba na binibig. Ibig sabihin pwede ka ilaglag anytime kasi wala kang ginagawa. Tapos maliban doon sa sinabi ni coach na nag-upskill ka, nagdadagdag ka ng kaalaman o hinahasa mo pa yung existing mong kaalaman, ay huwag ka lang pabigat, huwag kang troublemaker, huwag kang pagkalilingunin ng mga katrabaho mo sa masamang tingin dahil ikaw ay troublemaker, ganyan. So may mga mistakes kasi na sa career na sinimulan mo na pasaway ka, yan na reputasyon mo. I think that's a big mistake na kailangan mo ayusin ngayon pa lang. Kaya, ayun nga yung tanong, mariredeem mo pa ba sarili mo kung ganun? Kung yun ang naging reputasyon mo, Coach Jeric, paano ba yun pagka talagang troublemaker at tingin sa iyo? May bawi pa ba yun? Okay. Oo naman, kasi ganito yan eh. People have different personalities. Alam naman natin yan. Very basic yan. Pero gamitin ko yung mga term ng mga kabataan ngayon na natutunan ko. Kumbaga, hindi ka nag-vibe sa mga office mates mo. Okay? So, pag napansin mo yun, ang wrong way of thinking is sila yung may problema. Mali yun. Kasi pag nag-focus ka na sila yung may problema, hindi mo na nire-realize na, ikaw pala yung dapat ayusin. Diba? Kasi minsan tao mataas ang ego na parang sila yung mali, ako yung tama. Pero kung lahat sila tingin sa'yo mali, majority, kahit boss mo, then you need to be constructive na, okay, what do I need to improve? Doon papasok ang people skills. Actually, I give workshops on that also. I give seminars on that, on how to fix your image, how to talk well. Kasi minsan problema kasi mga tao, magandang intention nila, pero hindi nila alam, yung salita nila, nakakasakit pala. Like for example, let's say, meron kang office mate na hindi mabilis pumick up sa trabaho. Kumbaga, hindi mahina mag-learning. May iba kasi mga supervisor o mga colleagues, ano ba yan? Ba't hindi mo makuha? Meron ka bang problema? Meron, di ba? Yung tipong, gano'n ba kahina yung pick-up skills mo? Pero kung salita mo, okay, mahirap talaga yan eh. Pero ganito, alam ko na doon ka pa rin sa learning curve. Tsaga-tsagain lang natin, improve natin. So, hindi ka nakakasakit. Pero sinasabi mo sa kanya na you need to speed up the learning, you need to find ways to learn na hindi ka nakakasakit. Di ba? Kumbaga, instead of saying the term na mahina, mabagal, pwede mo sabihin, nasa learning curve pa siya. Okay. Kumbaga, the person is still adjusting. That's just one example. And then, ito yung basic of all basics. Minsan yung as simple as smiling. When you go inside the office, naangiti ka ba? Kasi may iba tao pa sa office, simawat ka agad eh. Bigat ng energy na. Yung gestures natin, it affects the mood of everyone. So, pag pasok ko ng office, di ba? Tapos, hindi ka naangiti,
yung ang bigat ng vibe mo. So yung office mo na nakakawa doon. Yung Pero saya pag nila, pumasok ka na, pag naka-leave ka, ang saya nila, ganun. yes! Oo, ayun, gano'n. Di ba? Kailangan laging positive. Kasi ganun you have to work on some things. Bigyan ko yung example. Do you need to work on your emotions? Kasi meron techniques on handling emotions. Kasi minsan, kaya ka minsan di nakakasundo ng mga tao sa office kasi ang bigat ng vibes mo. May isura mo pa lang, parang bigat mo kasama. Kasi our emotions, believe it or not, hindi lang yan nasa loob natin. Nararamdaman yan ng mga tao. Napansin nyo ba kayo? Meron ba kayo friends na, kunyari kasama nyo, katabi nyo, na wala siya sinasabi, pero ramdam nyo malungkot siya? Oo. Meron naman, kasama nyo, hindi nagsasalita, tahimik lang, pero alam nyo, masaya siya. Diba? Most cases kasi sa Philippines, hindi naman lahat, pero maraming tao, pagpasok ng opisina, mabigat kagad. Kasi bakit? Dumaan sa traffic. Oo, bad trip diba? na. Dumaan sa bad trip kagad. So here's what I tell everyone. You have to change your mindset. Let me give you an example na pwede nyong gawin. Kasi ang common dito sa mga tao, pag gising sa umaga, dalawang bagay ang iniisip. Pagising na ganyan, traffic na naman. Tapos pagtitingin sa tabi, yung pagtingin sa asawa, di ba, gano'n, takot kagad. So dapat, mali yun. Dapat pagising mo sa umaga, Lord, Universe, thank you at susugod ako sa traffic. Bakit? Ibig sabihin na trabaho ka. Oo, diba? so, minsan, dapat declare positive. Diba? Positive. Saka hindi lang din sa kapwa mo. Kapag ikaw positibo, papasok ka sa trabaho, positive ang energy mo. Yung output mo din, susunod rin, no? Kasi nagkakaroon ka ng extra energy, ganado ka. So, pag yung output ay apektado. Ito, Coach Jeric, ano mo nga ito? Ipalaparin mo yung paliwanag ditong invisible effort. Sabi daw ay working hard isn't enough. Kailangan daw nakikita yung hard work mo na yun. Kasi nakakarinig ako, uy, okay yan si Lala. Bakit? Silent worker yan. Para bang pupurihin mo pa siya na silent worker yan. Tahimik lang yan, pero grabe trabaho niyan. Aba, sabi dito, mistake pala yun. Dapat pala, pinag-iingay mo. Mali. Visible dapat. Pinagmamalaki mo. Ganun yung kailangan, bibo-bibo ka, ganon? Bibo ka dapat? Tama, totoo yun. Ito sabihin ko sa inyo, familiar kayo sa libro na 48 Laws of Power, one of my favorite books. Sa 48 Laws of Power, tinuturo yan. If you achieve something, you create something, huwag mo itago, ipaalam mo. Anything that you hide na achievement is useless. Pangit pa ito. Teka lang, meron akong ano dyan. Hindi ba boundary itong mayabang naman yan? Bragging yan? Hindi. Sasabihin sa'yo, humble, #humble bragging. Well, nagiging mayabang siya depends on how you show it. Okay. Diba? For example, kunyari, meron kang na-achieve, pinaresent mo. How are you presenting it? For example, medyo exaggerate ko lang Okay, these are the sales I achieved this year. Nobody has achieved this yet. I am the first. Yabang. You can just simply say, you can just simply say na, everyone, this is what I achieved this year for our company. So we grew income, we gained profits. So para sa hindi komportable si Lala. Yung tama ano lang siguro. Yung saktong... Lala, normal na yun. You really have to show your achievements. Kasi, pag hindi mo pinakita, hindi rin makikita ng boss mo. So yung boss mo, wala siyang rason i-promote ka. Pinapagsuggest ko na lang kasi coach, makita sana nila ganon. Kasi, talaga. You have to display it. You have to display it. Like ato, I'll give you an example. Ako, for example, martial arts. Ang skill ko kasi aside from corporate training, team building, and motivational speaking is I also teach martial arts. It's something I've been doing for 20 years. Okay. So, how do I do it? How do I show my achievements? I show it through video. Okay. So, nag-aral ako kung paano mag-market online. I show it in such a way just to make people aware that this is I can do and these are my achievements. And I want to share it to you. That's why I gain students. O kunwari ako, hindi ko display yan. Paano ako makakakuha ng students? Paano ako makakakuha ng mga tao gusto matuto sa akin? Kasi yung credibility mo.
as a Yes. instructor. Kailangan Oo. mo. So, Yes. nasa Oo. presentation, kanina yung natutunan ko kasi I made this. Parang ang yabang mo pag ganon. Pero kapag we, yung parang team player ka, Yes. mas maganda Oo. siya pakinggan. Tama ba yun, Coach? Ang Natutunan credit, ko. ang credit doon ay sa we, hindi sa you. Oo. Kasi mas, oo, Ah, tama, ganon. As a team Actually, dapat. Lala, ito, tama ka, i-expand ko pa siya. Based on what you said, ito pa, here's another way to do this. Okay, we, itong na-achieve ko para sa inyo. Nag-gets mo ba? Kumbaga, kasi iba kasi na-achieve ko, magaling ako. Hindi yun. Oo. Na-achieve ko to para sa inyo, kasi ibabahagi ko sa inyo. Or na-achieve ko para sa atin. Diba? Kumbaga, collective siya. Tsaka ito, another tip for people who are working, whether you're a businessman or an employee, always find a way to serve your people. The more people you serve, the better. Kasi money comes in, wealth comes in, success comes in if you serve more people. The more people you serve, the more successful you get. The happier you get. And medyo hindi naman pangit pa yun, pero totoo lang, real talk lang, and the richer you get. Kasi pag nakita ng company na, uy, ang galing na itong tao na to, ang dami niyang nasuserve, ang dami niya na paniligaya through our company, tapos sinaserve niya, i-promote natin to. Pag negosyante ka, pag marami kang tao na pagsisilbihan, yung business mo will grow. Let me give you an example. Basketball player. Sasabihin nila, kuyari, itong employee na to, ang nasuserve niyang tao is 10 people a day, 20 people a day. Bakit mas malaki yung kinikita ng basketball player? Naglalaro lang naman yan ng basketball. Bakit? How many people is the ilang tao ang nai-entertain ng isang basketball player? Million. Oo, naglalaro siya. Pero ilang tao nanonood sa kanya? Yun ang nai-entertain niya. So you are serving people through entertainment. Okay? So, kaya minsan kataka sila unfair. Nagtatrabaho ko sa opisina, ito yung ginagawa ko, marami akong tao na pagsisilbihan, but mas malaki yung sweldo ng basketball player sa akin. Kasi hindi nila nakikita, they're serving through entertainment. Ako naman, diba? ang naman dyan, ang take ko naman dyan, siguro depende rin sa personality at goal. Yung halimbawa yung bida-bida, no? Yung ibibida ko lahat. Kada kibot na achievement ko, ibibida ko. Meron kasi, siguro ka ang goal mo dyan, coach, is talagang maximum ako. Talaga namang ang ambition mo, maging ano ka agad, vice president or something. But there are those. May mga tao rin kasi na gusto lang nila ng peace and quiet. Nagko-contribute sila, pero hindi sila ganun ka-competitive na hindi sila sumasabay sa karerang nakakapagod at nakakaupos ng buhay. So sa kanila gusto nilang ako useful, ako ay may contribution sa kumpanya, at ako'y naniniwala na ano't ano man, nare-recognize yan. Hindi naman maitatago ang kontribusyon Hindi naman maitatago yung ikaw bilang magaling na empleyado, na ikaw ay innovative, na ikaw ay maraming mga bagong na i-introduce sa inyong proseso sa kumpanya. Lalabas at lalabas yun, at gusto mo ganun lang. Kasi hindi ka naman din talaga yung, alam mo yun, kakatan tayo rito para manalo sa karera. Yung ganyang style, medyo panahon, may panahon para naaantayin. Steady ka lang. Now, bakit ang iba gusto ganyan? Kasi alam mo, pagka naman yung masyado kang ambisyoso at nagmamadali, naku, napaka-prone din yan sa mga frustrations, stress. Kasi pag hindi mo nakuha, bumabagsak ang lahat-lahat. Kasi lahat ng energy mo, inangkla mo dun Doon sa ambisyon na yun, na guguho lahat-lahat pag hindi mo agad nakuha. Nagmamadali ka kasi. So may gano'n namang mantra sa buhay na gusto mo, steady ka lang, tahimik ka lang, malinis at dire-diretsyo. May career growth. So, okay lang din yun. Actually, Mark, tama ka. In my seminars, kasi meron akong leadership seminar which I teach mga supervisor, managers ng company. This is what I tell them. There are usually two kinds of employees. Okay? One employee is wala siyang pakialam sa promotion. Meron ganon. Marami akong kilalang ganon na okay na ako na basta may trabaho ako, nagko-contribute ako, okay na to. Tahimik ang buhay, okay lang. May mga tao naman na proactive. I want the position. I want this big salary. Yun. Kasi minsan may mga supervisor na ine-stress nila yung empleyado na ito lang gusto.
Oo. Mali yun. Kasi baka mag-resign yan kasi nape-pressure sa'yo. So piliin mo yung mga people na driven na promote. Ngayon, regarding what you said na it might cause you stress na ang dami ko na-achieve. Ang dami ko hindi nagawa, pero hindi ko nakuha yung goal ko. Then, that's the time na parang, okay lang yon kasi, ang sinasabi ko sa mga taong ganun, okay lang yan. Kasi may nabako ka ng credentials. May mga nagawa ka ng list of achievements. Pwedeng hindi mo papanahon ngayon. Maybe next year, or the next 2 years, or minsan, baka ibang company makapansin yan at kunin ka. Real talk lang ha. Real talk lang. Kasi minsan kasi, gusto mo maging successful sa company na to. Pero meant ka pala maging successful. Ang tadhana mo pala is sa iba. Sa kabila. Yun. Ayan, coach. Ayan. Kanina may nabasa rin kami, yung tinatawag na blind loyalty. Yung sabi yung pagstay daw sa isang trabaho dahil nga madali o kaya loyal ka kasi talaga eh. Hindi ka na nangangarap pa ng iba. Pero yung loyalty mo hindi naman binabalik ng kumpanya. Maaring ngayon, ikaw, career eh. So, paano mo malalaman ngayon kung meron bang pointers or guidelines para sabihin mo o i-check ko, teka, parang hindi na ata ako para dito sa kumpanya na to. Kailangan ko nang lumipat. Or mag-aantay ka pang may mag-offer sa ibang kumpanya o baka para sa'yo na mismo, para mag-grow ka sa career mo as a person. Paano mo malalaman na ay hindi para sa akin itong kumpanya na to? Okay, sige. So, number one, pinaka-importante sa lahat. I mean, real talk again. Are you compensated well for your effort? You are giving this X amount of effort. Are you being paid well for that? Okay. If you're being paid well for that, check. Okay, check. Second, are you happy with your colleagues? Happy ka ba sa boss mo, sa may-ari? Okay ba kayo? Kung hindi toxic, hindi nagsasuffer ang mental wellness mo, okay ang relationship mo sa employer, check. Green flag. Okay. Number 3, pinaka-importante sa lahat, kamusta yung health mo? Malaki nga sweldo mo, okay nga relationship mo sa employers mo, pero nagkakasakit ka naman sa trabaho. Red flag yun. Pero kung healthy ka naman, nakakatulog ka pa ng maayos, nakakain ka ng tama, hindi ka sobrang stress, reasonable amount of stress lang, goods tayo dyan. Okay. Ngayon, kung wala yung okay lahat passion. Wala yung passion? Passion ni Lala. Okay. Kasi, yung passion important yun ha. Important kasama yun sa checklist? Okay. Kasama yun sa checklist. Passion kasi ganito, check. Ito. Next, ito. Are you happy with what you're doing? Or kung hindi ka man sobrang happy, at the very least, kontento ka ba na hindi umiinit ang ulo mo sa ginagawa mo? Kasi may ibang tao, katrabaho, ito yung ginagawa, mainit ang ulo nila araw-araw. Okay. Di ba? Pero kung, okay, fine, hindi siya yung passion ko, pero masaya ako, pwede na, okay na rin. Pero kung passion mo, big plus yun. Kasi if you're passionate about what you do, tatagal ka talaga sa company. Kasi people last in the company when they love what they're doing. Importante yun. Okay, so pag nakuha mo yung mga checklist na yun, okay, tanungin mo sarili mo, at tagal ko na sa company na to, 10 years, 15 years. Ano yung hindi ko nakukuha na dapat deserve ko? Kailangan maging honest sa sarili mo, ano yung deserve ko? Okay, let's say, meron kang mga hindi nakukuha. List it down. Okay. And then, talk to your employer. Okay? So, and then when you talk to your employer, mayari, sir, ma'am, 10 years na po ako sa company, 15 years na, ito na po yung mga nagawa ko. Ito po yung mga achievements ko, ganyan. Possible ba ho na makahingi ako ng yung mga gusto mo sana? Di ba? Siyempre, ask it in a way na maayos. But again, let me remind people give your employer a reason for them to give you. Kasi may ibang tao, sir, tagal ko na rito dapat ganito. Ay, hindi, huwag ganun. So, takutin mo pa. Kasi sir, pag hindi nyo binigay, resign na lang ako. Again, I'll repeat, hayaan ka yan kumalis. Papalitan ka yan. So, kailangan, tell your employer, ito po yung mga na-achieve ko, ito po yung mga nagawa ko for the past 10 to 15, 20, X years. Possible ba ho sana na mapagbigyan nyo ako na ibigay nyo sa akin itong mga gusto ko na sa listahan mo? Ngayon, si employer, kung kaya naman niya, reasonable, sige, reward ko na itong tao na to. Kasi tagal na niya ako pinagsilbihan Yun. So, it will give you a reason to stay. So, hindi na siya blind loyalty. Parang, okay, parang it's worth staying here kasi pinakinggan ako ng employer. Ngayon, pag si employer mo, parang deadma lang. Ayun, maybe it's time that you find another job na masaya ka.
Oo, yun for me. Oo. Ay, naku, madami Oo, pa yan. madami. Napakaraming mistakes na pwedeng gawin at pagbango na pwedeng gawin. Mafi-figure out yan at mahaba pa naman ang panahon magtatrabaho. Pero at least, ano yung checklist na yun? I-ano nyo na. Para sa inyo rin. Kasi kung na-check nyo naman yun, di pwede kayong mag-grow with the company. Yes, Diba? yan ako. Coach Jeric, thank you ha sa iyong oras. Very much. Of course, sa expertise mo. Salamat. Oo. I-plug ko lang, guys. Follow niyo ako sa aking socials at Jeric Pantalion. So, for companies who are looking for team buildings, motivational talks, corporate seminars, you can message me in my Instagram or even on Facebook at Jeric Pantalion. Yun. Ang email ko is jeric.pantalion@gmail.com. Tapos, isa rin ako self-defense instructor. So, I teach Kali or Filipino martial arts. So, expertise ko ang self-defense and impact Kailangan weapons, natin mga yan. kutsilyo. May susunod pala tayong topic Coach Jeric Coach Jeric ulit yan. Yan. Thank you. Salamat. So, pag nakita nyo yung socials ko, dalawang makikita nyo. Corporate talks, tsaka konting action. Yan. Sige. Si Coach Jeric Pantalion Salamat, po yan. Coach. Maraming salamat. Very much. Yes, seasoned corporate trainer po, motivational speaker. Yung ating nakausap. Thank you.